Question naman ho from Christian Iglesia. Good morning po, attorney. Ask ko po, need po ba ng demand letter ang nag-file at dadaan pa po ba ng barangay bago mag-file ng small claim? And ho, no? So ang tinatanong sa atin ay tungkol sa small claims court. And ho, una ho, yung small claims court ho, kailangan nyo hong dumaan sa barangay kung kayo ho ay nakatira ho sa parehong syudad or municipality. So yan ho, kung kayo yung idinedemanda nyo ho, yung may pagkakautang sa inyo at kayo ho ay nakatira ho sa iisang syudad o municipality, ayan ho, no, city or municipality, ay kayo ho ay dapat munang dumaan sa barangay bago ho kayo makapag-file ho ng ating small claim action ho sa ating mga small claims court. Yan ho, sa barangay, syempre ho, pag-aayusin ho muna kayo, susubukan ho na kung pwede ho bang wag nang ituloy sa korte, magkano pwede ninyong bayaran, etc. So kapag hindi ho kayo nagkasundo dyan, yan ho ay bibigyan ho kayo nung ating CFA ho, no? Certificate to File Action. Yung Certificate to File Action, yan ho ay i-attach nyo ho yan doon sa inyong Statement of Claim doon sa ating Small Claims Court. At syempre ho, no, bago ho talaga kayo pumunta doon sa barangay at sa korte, kailangan naman ho muna ay talaga kung kayo ho ay naningil. So ibig sabihin ho, mas maganda ho dyan ay kayo ho ay nagpadala ng demand letter. Kasi ho, ebidensya din ho yan, di ba? Kailangan ho ay kayo ay naningil naman ho nung pagkakautang sa inyo bago nyo ho pa ho ipabarangay yung tao o di kaya naman ho ay pumunta sa korte. At syempre ho, ebidensya ho din ho yan yung inyong dokumento ho, no, na demand letter na kayo ay talagang naniningil na nga ho. So yan ho, kung meron na ho kayong certificate to file action galing sa inyong barangay, maaari na ho kayong pumunta sa ating mga small claims court. So ayan ho, no, ang sinasabi nga ho natin, ang kagandahan ho nitong small claims court ay una ho, mas madaling proseso ho ito than the usual filing ho, ng regular complaints ho, no? Or demand for sum of money sa ating mga korte. So, kailangan lamang ho yung inyong sinisingil ay hindi ho lalagpas sa 1,000,000 piso. Hindi ho kasama dyan yung interest at iba pa hong cost ng pagkakautang. So, ibig sabihin ho, kung ang inyong utang ay hindi ho lumampas sa 1,000,000 piso, hindi ho kasama yung interest at iba pa hong cost ng pagkakautang, yung principal lang ho, 1,000,000 piso, hindi ho lumampas dyan, ayan ho, pwede nyo i-file ang inyong complaint ho, no, sa ating mga small claims court. So meron ho ang kagandahan din ho dyan, syempre ho, hindi nyo na ho kailangan ng mga abogado sa ating mga small claims court. In fact, hindi nga ho pwede yung mga abogado dyan, no? Maliban na lamang kung sila ho ay yung dinedemanda o sila ay yung naghahabol nga ho. So ang gagawin nyo ho, ang mga forms ho dyan, templated na rin ho. So sasagutan nyo na lang ho. So meron ho tayong tinatawag na statement of claim para ho doon sa ating nagdedemanda ho, no. Yung statement of claim, yan ho yung fill upan ninyo at kasama ho nung ibang mga dokumento. Syempre nakalagay ho dyan ano ho yung inyong pangalan, address, yung pangalan at tirahan ho nung inyong dinedemanda. Ano ho yung nature ng pagkakautang niya sa inyo. Tinatanong din ho dyan kung kayo ho ba ay naningil na. Kaya importante din ho talaga yung kayo ay nagpadala ng demand letter, di ba? Para ho talagang meron kayong ebidensya na kayo ay naniningil. At syempre ho, yung ebidensya din ng pagkakautang sa inyo. At yun din ho, kung meron ho kayong certificate to file action galing sa ating mga barangay ho, no? O kung ito ay not applicable. So yan ho, lahat ho ay fill upan nyo ho, templated na ho yung mga form na yan na statement of claim nga ho. Kukunin nyo na lamang ho sa ating mga MTC or dun sa ating mga lower courts nga ho, no? At syempre, i-attach din yan yung mga ebidensya nyo ho, yung mga dokumento na mapapatunay na kayo ay yung taong dinedemanda ninyo ay talaga may utang sa inyo at kayo ho ay hindi pa nababayaran. Pagkatapos ho niyan, syempre, ang korte ho, titingnan ho yan at
bibigyan ho ng summons yung pinagkakautangan ho sa inyo. So yung may pagkakautang ho, wag din naman ho kayong mag-alala, meron din ho tayong verified response naman, no, doon sa inyong doon sa statement of claim nung kabila. Dito naman ho sinasabi na kunyari ho wala ho kayong pagkakautang o di kaya bayad niyo na ho yung pagkakautang. So yan ho ay templated form lamang at kayo ho ay maaari hong dapat hong sumagot doon sa inyong doon sa complaint ho sa inyo. At pagkatapos ho, syempre niyan, magkakaroon din ho ng informal hearing tungkol dyan. No? Informal hearing lamang ho, kung kayo po ay hindi mapagkakasundo ng korte, usually tatagal lamang ho yan ng isang araw. At pagkatapos yan, maaari na ho maglabas ng desisyon yung ating small claims court. So ang tandaan lamang ho natin, yung mga desisyon ho ng small claims court ay final na ho. No? Hindi na ho ito maaaring i-apela pa sa mas mataas na korte. Kaya mag-ingat lamang ho tayo kung tayo ay magpa-file doon sa ating mga small claims court. So yan ho, tandaan lamang ho natin na kapag kayo ay nakatira ho sa parehong syudad o munisipalidad ay kailangan nga ho ay kayo muna ay dumaan sa barangay bago ho kayo ay dumaan ho sa ating mga small claims court. Eto, related question naman ho. Good morning, attorney. God bless po, sir. Ask ko lang po kung ang utang ho ba na halagang 3,000 hanggang 10,000 ay pwede na ho bang kasuhan, sir? Thank you. And ho, no, kung kayo ay dumaan na ho sa barangay at meron ho kayong certificate to file action, ay maaari nyo naman na hong ikaso ho yan. Pero usually ho, kung ganyan naman ho ang amount, medyo maliit ho yan, no? Ay sana ho ay maayos nyo ho muna doon sa barangay level ho natin, no? Bago ho kayo mag-file ng ating small claims sa ating mga small claims court. So wala naman ho itinatakda na minimum yung batas, no? Ang tinatakda lamang ho ay maximum. Yung nga hong regulations ng Supreme Court tungkol dito sa ating mga small claims. So hanggang 1,000,000 piso nga ho, no, sa kasalukuyan. Wala naman hong itinatakdang minimum yung batas kung magkano yung maaari ninyong i-file doon sa ating mga small claims court. Kaya nga lang ho, syempre ho, meron pa hong mga docket at filing fees na kailangan ninyong bayaran. Kaya tingnan nyo din ho yung practicalidad ho, no, nung pagpa-file sa ating mga small claims court. So hindi lamang ho kayo magbabayad ng mga docket at filing fees kung kayo ho ay indigent na litigant. Ibig sabihin ho, talagang wala ho kayong sapat na kakayahan ho, no? Wala ho kayong trabaho, wala ho kayong sahod, pensyon, o di kaya wala naman ho kayong pagmamay-ari na lupa. Ayan ho, no? O di kaya may mga threshold nga po na sinasabi kung ano yung indigent, no? Kung kumikita lamang kayo ng ganitong halaga buwan-buwan, ay maituturing ho kayong indigent. So kapag kayo ay indigent litigant ho, kailangan nyo ho ng certification mula sa barangay na kayo ay indigent at para hindi na ho kayo magbayad ng mga docket at filing fees sa ating mga small claims court. So tandaan nyo lamang ho, no? Kung maliit lamang ho, hindi ho kalakihan yung halaga, ay subukan nyo ho muna mapag-ayos doon sa barangay level ho. Para ho syempre ay kayo ay makatipid din ho doon sa mga docket at filing fees. At syempre ho, doon sa abala din ho, no, pagpunta-punta sa korte at kung ano pa man ho. So yun ho, subukan nyo po muna magkaayos bago ho kayo talagang mag-file ho ng inyong complaint.